Magandang araw po mga kaibigan at mga kapatid. Ito pong muli si Brother Ren na gaya ng dati ay nagsasabing tayo na pong tumalakay ng mga usapin na pang pananampalataya at tungkol sa mga aral na pinaniniwalaan ng maraming mga tao na kung magkaminsan ang paniwala nila ay wala pong batayan sa Biblia. Pero sa kabila noon ay karapatan po nila ang maniwala sa kanilang mga pinapaniwalaan. At yan po naman ay naaayon din sa ating mga batas. The right to believe ang tawag dyan, at kasama rin yan yung the right not to believe, mga karapatan ng tao tungkol sa ibig niyang paniwalaan at sa ayaw niyang paniwalaan. Sapagkat ngayon ay panahon ng sinasabing holiday season, ang pinakapangunahin na pinag-uusapan kapag ganito ay yung tungkol sa Christmas o Christmas Day na para sa atin ay Pasko. At ayon nga po sa ating mga nadidinig, ang Pilipinas ay ang bansa na may pinakamahabang Pasko. Dahil Septyembre pa lamang, meron ng mga Christmas songs na nadidinig tayo. Yun ngang ibang mga announcer sa radyo buwan pa lamang ng Hunyo nagpapatugtog na ng mga Christmas songs, mga kapatid. Dahil nga sa pagpapahalaga yan dun sa paniniwala na pag Pasko ay yun ang kapanganakan daw ni Jesus Christ. Bagaman naniniwala tayo na may ipinanganak na Jesus doon sa Bethlehem ng Judea, hindi po automatic na yun ay Pasko kung susuriin sa Biblia. Pero hayaan po muna natin, sapagkat ang paniwala nila ay December 25, Pasko o Christmas Day o birthday ni Jesus. Ano po kaya ang kanilang pinagsaligan dyan na alam natin o alam ng marami na nakabasa ng Biblia? Wala po yan dun Eto, babasa po tayo dito sa www.history.com. Ito po ay referensya ng mga nagsusuri at ng mga nagsasaliksik. Ganito po ang nakasulat. Akin pong babasahin, mga kaibigan, at ganito ang makikita nyo Emperor Constantine first established December 25 as Christmas Day in 336 AD. 336 AD. Yun daw si Emperador Constantino ay in-establish niya o itinatag niya yung December 25 bilang araw ng Christmas Day noong taong 336 AD. Emperador ng Roma po ito yung nag-establish o nagtatag nitong Christmas Day sa
petsang December 25 at sa taong 336 AD. Yan po ang simula Gaya ngayon, darating na yung December 25, Pasko raw o Christmas. Dito po nag-ugat yan Dito nagsimula yan Doon sa sinasabing Emperor Constantine first established December 25 as Christmas Day in 336 AD. www.history.com. Anong katunayan? Tuloy natin ang pagbasa. The oldest existing record of a Christmas celebration is found in a Roman almanac that tells of a Christ Nativity Festival led by the Church of Rome in 336 AD. Nasa Roman almanac pala yan yung pinakamatandang record o tala tungkol sa Christmas celebration na may kinalaman sa Christ Nativity o yung kapanganakan ni Kristo na pinangunahan ng Iglesia sa Roma noong taong 336 AD. Mga kaibigan, yan pala yung sinasabing December 25 na Christmas o Pasko na kanilang iniuugnay na kapanganakan daw ni Jesus Christ, Christ Nativity. Pero sa Biblia, meron ngang ipinanganak na Jesus, pero walang koneksyon doon sa petsang December 25. Dahil ang petsang Disyembre 25 bilang Pasko o Christmas, yan po ay in-establish o itinatag ni Emperor Constantino. Sino ba yung Emperor Constantino? Yun din yung ginagaya ng mga nagsasagala. May Constantino, pagkatapos yung meron pang Reyna Elena. Madalas yan kung mga panahon ng Mayo. Yung Constantino na emperador ng Roma, siya ang nagpasya, siya ang nag-decree. December 25 ang Christmas o Pasko noong 336 AD. Ano kaya ang dahilan? Bakit nagkaroon ng sinasabing Christmas Day? Ano ba ang talagang selebrasyon nun? Basahin din natin. Most researchers believe that Christmas o yung Pasko originated as a Christian substitute for pagan celebration. Celebration pala, pagan celebration. Pagkatapos ay ginawang substitute na sinabing yun ang Pasko o Christmas. Nag-originate, sabi ng mga researchers, so yun ang paniwala nila Yung Christmas nag-originate bilang Christian substitute. Ibig sabihin, hindi talagang original na festivity yun, kundi parang hinango yun sa pagan celebration. Yan po ang sabi. Ngayon, para mas malinaw, meron namang mas malinaw na referensya tungkol dun sa ano ba yung selebrasyon na yan o ano ang pinalitan niyan. Ito, basahin po natin. Dito naman sa Google, Pope Julius. Sa Google naman to. Papa sa Roma naman ito, yung head o leader ng Iglesia Katolika Romana. Pope Julius choose December 25, 336 AD as the date
when Christmas was first celebrated. Ang liwanag eh. First Christmas. Oh. Hindi sa Bethlehem ng Judea. Ito ay si Papa Julio, yung Papa sa Roma. Pinili ang wika ang Disyembre 25, taong 336 bilang petsa ng unang selebrasyon ng Pasko. Ano po ang talagang selebrasyon nun? Christmas ba? Hindi po. Ito, tuloy natin. In an effort nung Papa Julio, si Pope, to adapt and absorb traditions of the pagan Saturnalia Festival. Yung palang pagan celebration, ang binabanggit doon, Saturnalia Festival. Yung Saturnalia, galing yun sa word na Saturn, na Roman god, na ito ang pinagdiriwang nila na pinakamasayang selebrasyon ng Roma. Meron ng pagan celebration ng Saturnalia at yun po ang pinanggalingan, no? Doon inadapt at doon inabsorb, no? Yung Christmas na sinasabi na December 25 na nagsimula noong 336 AD. Kaya yung binanggit sa www.history.com na pagan celebration, dito sa Google maliwanag. Pagan Saturnalia Festival. Na yan ang pinaghanguan at yan ang dahilan para ma-adapt yan. Pero iba na ang pangalan, Christmas na. Oh. Kaya nga sabi, December 25, 336 AD ang pinili nung Papa bilang petsa ng unang selebrasyon ng Pasko para ma-adapt yung tradisyon ng pagan Saturnalia Festival. Anong katunayan? Di ba pag December nasabing Pasko, may exchange gift, doon galing yan sa Saturnalia Festival. Ito, basahin natin. The gifts exchange o yung palitan ng regalo were usually gag gifts or small figurines made of wax or pottery. Yung exchange gift doon sa Saturnalia Festival yan celebration Pag matatapos na may palitan ng regalo. Usually mga figurine made of wax or pottery. Yan yun Kaya ngayon, hindi ba, pag December may exchange gift. Kahit sa mga opisina, kahit sa bahay. Inadapt nila yun sa Saturnalia pagan celebration. Yun kung alam nila na yun palang dahilan. Kuminsan kasi nakamulatan mga kapatid. Kaya yun na yun. Ginagawa nakamulatan na parang tradisyon, exchange gift. Kaya nililiwanag natin yung December 25 as Christmas Day, maliwanag. Decree ng Roman Emperor at ito ay pinili naman ng Pope ng Iglesia Katolika Romana bilang Christmas celebration. Natural, pag inadapt mo yung Saturnalia Festival, may kukunin ka pang iba dun gaya nga nung exchange gift, mga kapatid. Ngayon, yung mga Christmas songs, ano ba ang petsa o ano ba ang istorya o origin niyan? Ito, basahin natin. Dito rin sa Google, para dagdag na kaalaman.
yung mga Christmas carol o mga September pa lang meron ng singer na inaabangan na kakanta na nung Christmas carol. Ito, basahin natin, no? Ano ba yung simula niyan? When did Christmas songs begin? Ito, tanong to dun sa Google. Answer, music associated with Christmas is thought to have its origins in the 4th century Rome in Latin language. Hymns such as Beni Redemptor Gentum. 4th century Rome. Sa Roma din. Oh. Kung yung December 25, 336 AD na ito ay galing sa emperador ng Roma at sa Papa ng Iglesia Katolika Romana, pati yung Christmas songs o yung musika na konektado o iniuugnay sa Christmas. Ayon sa kanilang iniisip at paniwala, ang origin 4th century Rome. Kailan ito lalong sumikat? Ito, by 13th century under the influence of Francis of Assisi, the tradition of Christmas songs in regional native languages developed. 13th century, kumalat, lumaganap, na-develop pati sa mga regional native languages. Hindi lang puro Latin. Kaya nga nung taong 1818 na-compose yung Silent Night. Kumbaga, yun ang isa sa mga pangunahing kanta pag Christmas celebration. Yun naman sa Austria naman nanggaling yun, yung Silent Night. Ang composer ng lyrics noon, isang nagngangalang Joseph Moore. At yung melody, Franz Gruber. Silent Night. Ayun yun, mga kapatid. Sikat yun Sa Europe din ang galing, 1818, December 24, nung unang marinig yun. Kaya, yan ang dapat nating maintindihan. Yung Christmas tree naman, kasi may Christmas, hindi lang Christmas songs yan Pero una, Christmas song, September pa lang. Yung iba nga, June pa lang Nagpapatugtog na ng mga Christmas song. Yung Christmas tree, medyo pag malapit ng December 25. Saan naman nag-originate yun? Ito, basahin natin. Germany is credited with starting the Christmas tree tradition. By the 16th century, when sources record devout Christians hanging decorated trees into their homes. Ito mga Christians pero mga Protestante, more on mga Protestant Christian. Noon daw 16th century, yun, nagdadala sila ng mga decorated trees sa kanilang mga bahay. Sa Germany yan, nagsimula, ang credit niyan sa Germany. Sila ang nagsimula ng mga Christmas tree, mga kapatid. Kaya medyo nakukumpleto na yung picture. Bakit December 25? Sagot, Emperor Constantine, Pope Julius. 336 AD, yun ang una. Bakit may exchange gifts? Dahil nga yung December 25, substitute yun nung Saturnalia, pagan festival na may palitan ng regalo. Bakit mayroong Christmas songs? 4th century. Sa Rome, dati mga Latin ang mga musika. Tapos noong 13th century, lumaganap yan.
sa mga regional languages. Oh. Kaya nga ngayon ang Christmas songs gaya ng Silent Night iba't ibang wika yun Oh, may natatranslate sa iba't ibang lingwahe. Christmas tree, nagsimula yan sa Germany 16th century. O pagkatapos yung Christmas card, saan naman nag-originate yan? Puro mga associated sa December 25 Christmas Day daw nila to ito. The first Christmas card as term is now understood is believed to have been designed in England in 1843 by John Horsley. Sa England naman, mga kapatid. Alin yon? Yung unang Christmas card na ang nag-design, isang nagngangalang John Horsley sa England noong taong 1843. Ay, may Christmas card na. May Christmas tree. Binasa ko na rin. Sa Germany nagsimula. Yung Christmas song sa Rome at sa Austria, puro Europe to England, Europe din to Yung December 25, na Roman Emperor, pagkatapos si Pope Julius, sa Europe talaga. Hindi sa Biblia, hindi sa Ebanghelyo, mga kapatid. Yan ang dapat po nating maintindihan dyan. Kaya malapit na yung December 25, every year yun, pinagdiriwang. At least sana makatulong ito dun sa mga katanungan. Kasi yung iba hindi na nagkakaroon ng tiyempo na ano ba ang simula nitong Christmas na to. Yung mga Christmas tree, yung exchange gift, yung Christmas songs, yung Christmas card. Kasi nga, nakakagisnan Kaya sige. Kumbaga, sumusunod na lang sa Agos. Pero at least dapat maging malinaw sa atin. Ang mga bagay na yan ay kaya nagkaroon yan dahil doon sa ating mga binasa. Meron nga Jesus Christ ayon sa Biblia na ipinanganak sa Bethlehem ng Judea, pero walang kaugnayan yung December 25. Yung mga exchange gift, yung mga Christmas song, yung Christmas tree, yung Christmas card. Baka naman sabihin, hindi ba may nagregalo kay Jesus Christ? Hindi exchange gift yun. Yun ay handog sa pagsamba kay Jesus Christ. Hanggang dito po muna at salamat sa inyong pagsubaybay.